Yo, what up? Good morning, Farm G's. Ngayong araw ay samahan nyo kami sa lakad namin ngayon, guys. So, pupunta tayo ngayon ng Gandara Public Market upang mangolekta ng mga balat ng repolyo upang gawing organic feeds ng mga alaga nating baboy sa Di Martins Integrated Farm. So kasama ko ngayon dito yung mga kaibigan ko dito sa bagong farm na pinagtatrabahuan ko dito sa Di Martins Farm. So, time lapse muna tayo, guys. Ito yung daanan papuntang public market. Sa mga tropa nga pala natin dito around Gandara Samar. Yo, what up guys? Good day at magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa diskarte din kayo at kumikilos. Galaw-galaw tayo guys para hindi tayo matuyuan ng dugo. So ito nga pala kami guys. 'Di ba? Ang ganda ng ulap, and after ilang minuto lang guys is nandito na tayo ngayon sa Gandara Public Market. Yeah, yeah, yeah. Yeah. At yun nga fam, pagkarating namin dun sa suki namin kinukuha ng mga balat ng repolyo is nakasako na pala, kaya yun, thank you kasi pagkarga na lang yun sa amin. At dito nga pala natin siya ilalagay guys. At yun, nakakolekta na tayo ng 7 sacks or 7 sako. At yung kasama ko nandito sa likod, yung pangalan niya ay si Yuri. So siya yung bago kong pointer ngayon. Pagkasama kami dito sa Di Martins Farm, at pagkatapos namin diyang humakot guys is pumunta kami dito sa kalapit na farm namin dito sa Gandara kay Sir Sumalabi. So ito yung mga alaga niyang Rhode Island Red. Ang gaganda ng kulay. So nangingitlog na yan siya guys, mga RTL na. At pagkatapos naming mahakot yun guys is umuwi kagad kami sa farm kasi hapon na to dito at kailangan na namin pakainin tong mga alaga naming baboy. At bukas nga pala yung continuation nung gagawin nating fermented organic feeds kasi hapon na. So kailangan muna naming pagpakain dito at hindi na kakasya yung oras. So dito naman sa ikalawang range is magpapakain muli kami ng baboy ng kasama ko pa rin yung tropa. So yan, so dito pakain ulit tayo guys. So nagmamadali na kami kasi hapon na at para kami makapagpahinga. So, at yun nga guys, pagkatapos ng mga daily activities namin sa farm ay pag uwi namin dito sa aming barracks is wala kaming ulam guys. Meron kaming sinaing pero wala pa kaming ulam. Pero sabi ko, papayag si God na magutom yung anak niya pero hindi niya hahayaang hindi makakain. At ilang minuto nga lang guys, paghihintay ko ay dumating yung tropa guys. May dala siyang ulam kasi tumama pala siya ng swertres guys. Si God talaga is napakabuti sa atin. Gagawa talaga siya ng paraan upang tayo ay makakain. Sabi ko na sa inyo hindi niya kami hahayaang hindi makakain. So umapit talaga ako sa tropa dito guys. Sabi ko magaharing law para may sura kami. Ulam. Tsaka nga pala tol, yung dala niyang ulam is butchi at atay ng manok. At pagkatapos na guys, ito na, luto na. Wow! Yan guys, at budang yan guys. Masarap na ulam yan dito sa farm. At pagkaluto nun guys is nagdasal muna kami para kumain. So nag-lead muna ako ng dasal para mas masarap yung kain natin kasi hindi natin to matatanggap kung hindi tayo i-bless ni God. So thank you Lord sa lahat ng blessings na pinagkakalob niyo po sa amin araw-araw, dahil kung hindi po sa Lord wala po kami dito ngayon. Kaya salamat sa lahat ng blessings na pinagkakalob niyo po. Amen. Sa biyaya na binigay niyo sa amin Panginoon, and sa kaibigan namin Lord, thank you dahil pinatama mo po siya ng swertes at meron po kaming ulam ngayon Lord. Sabi ko pa nga po kanina Panginoon, nahayaan mo kami magutom pero hindi mo po kami hinahayaang hindi makakain. Salamat po palagi Panginoon sa blessings na binigay mo po. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Happy birthday, Jigo! Hey! Jigo! Happy birthday! Nagkablipag namin na po. At yun nga guys, kinabukasan is ito na guys, yung dugtong ng yung mga mixing ng gagawin naming organic feed. So mangunguha tayo ng 5 sakong kangkong para sa ilalagay natin doon sa repolyo na i-ferment natin. So kasama ko ulit yung kaibigan ko dito guys. So ito na. Nandito kami ngayon sa literal na kangkungan.
So, mangunguha tayo ng kangkong ngayon para sa ginagawa naming fermented na organic na pagkain ng baboy. So, Organic feeds. organic feeds. For swine. native Gumagawa kami ngayon ng organic feeds para sa pagkain ng mga native swine dito sa D. Martins Integrated Farm kung saan kami ngayon nagti-training. So, malalim-lalim yung ano guys, yung kangkungan, pero palag-palag. So kailangan namin makaipon ng 5 sako. Yung kasama ko nandito sa gilid ay huwag pakita. Bro, magbibilyong views ni bro, pagpakita bro. Wala mo, viral ka. Pag nag-viral ako lang sa masinig ka. Ay, aring bro, aring magpakita, aring mag-api. So yun guys, nagmamadali nga pala tayong kumuha ng mga kangkong kasi alas 2 na ng hapon dito at kailangan pa namin tong i-ferment kasi wala na talagang natitirang feeds na kakainin yung baboy kapag hindi namin to natapos. So, but matatapos natin to ngayon guys, sure ako doon kasi kabisado na namin tong gawain na to kasi galing na kami dito 2 months ago din. So yun guys, nakakaipon namin ng 5 sakong kangkong ng kasama ko. So, hahakutin na namin siya punta doon sa piggery area para chop-chopin at i-ferment. So, gagamit ako ng postcard para hakutin. Nandun yung kasama ko. Piniprepare niya yung dadalhin namin papunta doon kasi naka-prepare na kami ng 5 sako. So, hindi ko lang muna kayo maasikaso guys kasi umuulan, hindi ko pwedeng ilabas yung phone ko. Next time na lang pag meron na tayong maayos na gamit. So, hakutin ko muna guys. Yan guys, nakakot na namin yung 3 sakong kangkong at ito meron pang natitirang 2. Tatagdarin na natin ito ngayon guys. So, kasama ko yung tropa. Tara. Ayan ang body-body natin. So, nag-drive na ng postcart. Dinala na yung kangkong para gawin fermented organic feeds for native swine. So, doon dadalhin sa sa may bahay ni Sir Dennis. So yun guys, nandito na tayo sa ating piggery area at kita nyo naman guys, napakadami ng mga chinap-chop naming repolyo and yung kangkong is icha-chop-chop din namin para i-mix na at i-ferment. Yun, nilatag-latag ko na guys, nanggal ko sa sako para maano na namin ma-ferment kasi hapon na at kailangan namin tong tapusin. So yun guys, so dito is isi-share ko sa inyo, isi-share ko sa video na to kung paano namin ginagawa yung organic feed. So first is kailangan muna nating i-cut into small pieces yung mga ingredients natin like kangkong and yung repolyo. So ako na yung nagtatadtad habang yung kaibigan ko is inaayos niya yung repolyo banda doon sa unahan para ma-mix na namin ng maayos. So after half an hour is natapos na namin ma-chop-chop is buti dumating yung mentor namin para alalayan kami. So ito na, mix natin guys yung kangkong at saka yung repolyo para i-ferment. At pagkatapos nating ma-mix yung mga ingredients natin guys is i-sprayhan natin ng Rodo. Rodo is yung organic fertilizer na gawa namin dito and pwede din siyang ilagay sa pagkain ng baboy na organic feeds and lalagyan din natin siya ng ipa ng palay and sa amin kung tawagin yung ipa is upa. So yun, minmix na namin ng kaibigan ko dito para and pagkatapos is ipapasok na natin sa sako pagkatapos nating mamix yung mga ingredients natin like repolyo, kangkong and ipa ng palay and nilagyan din namin yun ng molasses and ito is ilalagay na natin sa drum para i-ferment. So ganito lang kasimple yung paggawa nito guys. Matrabaho siya pero at least hindi ganong kadami yung magagastos mo sa pagpapakain. So yun lang. Yo, what's good guys? Magandang hapon. So natapos na namin yung
daily task namin ngayong araw dito sa farm. So na-mix na namin yung organic feeds para sa mga native pigs, and napakain na din namin yung manok at baboy na mga alaga namin dito sa De Martins Farm. So hapon na, tignan nyo naman ano na yung isang linggo ngayon, pero kumikilos pa rin kami. So bago nga pala matapos yung video natin ngayon guys, is isa sa mga na-realize ko is kung bakit kami na-assign, bakit kayong February is na-assign kami dito sa farm na to, is siguro hindi naman ito yung isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon ng hindi naman siguro ito yung pinakamahirap na sitwasyon, but kung i-compare sa mga iba naming co-intern is medyo exciting tong, or medyo adventure tong ginagawa namin, kasi madami kaming task na ginagawa dito sa farm, and Monday hanggang Sunday ay kailangan namin mag-work, compare sa mga kasamahan namin na pag Sunday is day off nila. It's all good kasi part po yun ng laro. Isa sa mga na-realize ko is siguro kaya nandito kami ngayon is para kasi by February 28 is mag-e-end na yung internship program. So kung naisip-isip ko kanina na kung ma-assign kami sa medyo smooth na farm, siguro baka sa graduation or sa culmination day namin is baka kulang yung energy namin, or parang hindi namin ma-appreciate yung blessing na matatanggap namin. So siguro kaya nandito kami is para at least sa culmination day is talagang ma-appreciate namin na pinaghirapan talaga namin yung makukuha naming blessing, at saka mararamdaman talaga namin na yo men, pinaghirapan talaga natin to, kaya appreciate namin, kaya kailangan namin tong gawin. So yun lang guys, so hapon na, so kailangan namin mag-prepare para sa sarili namin. So maghugas muna ako ng plato and magsasaing kami para sa hapunan. So dito na lang muna guys, see you soon.